Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamahalagang itinuro ni Jesus ay hindi tungkol sa pagtatayo ng isang relihiyon? Paano kung ang tunay niyang layunin ay gisingin ang isang bagay na matagal nang natutulog sa loob ng bawat tao? Bakit paulit-ulit niyang sinabi, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo? Ano nga ba ang ibig sabihin nito? May mensahe ba si Jesus na nakalimutan o iba ang naging pagkaunawa rito sa paglipas ng panahon? Sa video na ito, sisiyasatin natin ang ilang talata sa Biblia at isang pananaw na nagbibigay diin sa panloob na pagbabago. Sa huli, ikaw mismo ang magpapasya kung paano mo ito inuunawa. Magandang araw sa inyong lahat. Kung bago ka pa lamang sa channel na ito, maligayang pagdating. Dito, sama-sama nating pinag-aaralan ang Biblia, kasaysayan at iba't ibang pananaw tungkol sa pananampalataya. Ang layunin ng channel na ito ay hindi upang pilitin ang sino man na maniwala sa isang partikular na interpretasyon, kundi hikayatin tayong magsaliksik, mag-isip at bumalik sa mga pinagmumulan ng teksto. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang tanong na matagal nang pinagtatalunan. Ano ba talaga ang pangunahing mensahe ni Jesus? Ito ba ay pagtatayo ng isang relihiyon? Paglikha ng maraming ritual? O may mas malalim pa siyang gustong ipaunawa? Part 1. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Isa sa mga pinakakilalang sinabi ni Jesus ay mababasa sa Lucas 17:20-21. Sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay hindi dumarating na mapapansin, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa gitna ninyo. Sa kasaysayan ng interpretasyon ng Biblia, may iba't ibang paliwanag tungkol sa talatang ito. May mga iskolar na nagsasabing ang tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang presensya sa gitna ng mga tao. May iba namang naniniwala na ang kaharian ng Diyos ay nagsisimula sa puso ng tao. Isang panloob na pagbabago na bunga ng pagtanggap sa paghahari ng Diyos. Mula rito ay lumitaw ang isang pananaw na nagsabing ang focus ni Jesus ay hindi lamang mga panlabas na gawain, kundi ang pagbabago ng tao mula sa kalooban. Kung ganoon, maaaring ang tunay na laban ay hindi lamang nasa labas natin, kundi nasa loob din.
Part 2. Ang panloob na pagbabago. Kapansin-pansin na madalas punahin ni Jesus ang mga taong nakatuon lamang sa panlabas na anyo ng relihiyon. Sinabi niya sa Mateo 23 na ang ilan ay parang mga libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit puno ng kabulukan sa loob. Hindi ibig sabihin nito na walang halaga ang pagsamba o pagsunod sa Diyos. Ang punto ni Jesus ay hindi sapat ang panlabas na pagpapakita kung hindi nababago ang puso. Paulit-ulit niyang binibigyang diin ang kahalagahan ng pag-ibig, awa, katapatan at kababaang loob. Dito pumapasok ang isang mahalagang tanong. Ano ba ang tunay na kailangang mabago? Ang kilos lang ba? O pati ang paraan ng ating pag-iisip at pagtingin sa mundo? Part 3. Ang sarili at ang ego, isang interpretasyon. Sa puntong ito, may ilang modernong manunulat at mga mistikal na tradisyon na gumagamit ng salitang ego. Mahalagang linawin na ang salitang ego ay hindi terminong ginagamit sa Biblia sa ganitong kahulugan. Gayunpaman, ginagamit ito ng ilan upang ilarawan ang makasariling pagtingin sa sarili. Ang bahagi ng tao na madaling mahulog sa pagmamataas, takot, inggit at pagnanais na laging maging sentro. Sa Biblia, may mga talata na tumutukoy sa pangangailangang talikuran ang lumang pagkatao. Halimbawa, sinabi ni Jesus, "Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay dapat tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin." May mga Kristiyanong inuunawa ito bilang pagtanggi sa makasariling pagnanasa upang ang buhay ay maayon sa kalooban ng Diyos. Samantala, may ilang pilosopikal at mistikal na pananaw na binibigyang diin ang paglampas sa ilusyon ng isang hiwalay at makasariling pagkakakilanlan. Magkaiba ang paraan ng pagpapaliwanag ng dalawang pananaw, ngunit pareho silang nagtatanong, paano mababago ang tao mula sa loob? Part 4. Ang pagtingin sa mundo. Kung mapapansin natin, maraming himala ni Jesus ang nagsimula sa pagbabago ng pananampalataya at pananaw ng tao. Hindi lamang niya pinagaling ang katawan, binigyan din niya ng pag-asa ang mga nawalan nito. Pinatawad ang mga makasalanan, tinanggap ang mga itinakwil ng lipunan. Sa madaling salita, binago niya ang paraan ng pagtingin ng tao sa kanyang sarili, sa kapwa, at higit sa lahat, sa Diyos.
Kapag ang puso ay puno ng galit, iba ang nakikita natin. Kapag puno ng takot, iba rin ang ating pag-unawa. Ngunit kapag natututo tayong magmahal, magpatawad at magtiwala sa Diyos, unti-unti ring nagbabago ang ating pananaw. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil may pagbabagong nangyari sa ating kalooban. Part 5. Ang pag-ibig bilang sentro ng mensahe. Tinanong minsan si Jesus, ano ang pinakadakilang utos? Hindi siya sumagot ng mahahabang listahan ng ritual. Sinabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa maraming Kristiyanong tradisyon, ito ang buod ng kautusan. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay hindi lamang emosyon. Isa itong paraan ng pamumuhay. Kapag tunay kang umiibig, mas madali kang magpatawad, mas madali kang maging mapagpakumbaba, mas handa kang maglingkod, at dito makikita ang tunay na pagbabago ng tao. Part 6. Ano ang ibig sabihin ng presence? Isa pang ideyang madalas iugnay sa mga turo ni Jesus ay ang kahalagahan ng pagiging ganap na naroroon sa kasalukuyan. Sinabi niya, huwag kayong mabalisa tungkol sa bukas. Hindi ito nangangahulugang huwag nang magplano. Sa halip, paalala ito na huwag hayaang lamunin tayo ng takot sa hinaharap. Kapag lagi tayong nabubuhay sa pagsisisi sa nakaraan o sa pangamba sa bukas, nalilimutan nating mamuhay ng may pananampalataya ngayon. Marahil ang pinakamahalagang tanong ay hindi anong relihiyon ang itinuro ni Jesus, kundi ano ang nais niyang baguhin sa ating puso. Ang mga ideyang tinalakay natin ngayon, tulad ng kamalayan, panloob na pagbabago, at pagiging naroroon sa kasalukuyan, ay isang paraan ng pagtingin sa ilan sa kanyang mga turo. Mahalaga ring tandaan na maraming Kristiyano at mga iskolar ang may iba't ibang interpretasyon sa mga talatang ito. Kaya hinihikayat ko kayong basahin mismo ang Biblia, pag-aralan ang konteksto, at timbangin ang iba't ibang pananaw. Kung ang ating pananampalataya ay nagbubunga ng higit na pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, higit na kababaang loob, at higit na katapatan sa katotohanan, malapit na tayo sa puso ng mensahe ni Jesus. Ngayon gusto kong marinig ang inyong opinyon. Sa inyong palagay, ano ang tunay na ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niyang ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo o nasa gitna ninyo? Naniniwala ba kayong ito ay tumutukoy sa panloob na pagbabago ng tao, sa paghahari ng Diyos sa puso, o sa presensya mismo ni Kristo sa gitna ng kanyang mga tagasunod? Ibahagi ang inyong pananaw sa comment section. Panatilihin nating magalang at bukas ang talakayan upang
upang matuto tayo mula sa isa't isa. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod nating paglalakbay sa kasaysayan, Biblia at pananampalataya. Every piece of evidence tells a story. Every fingerprint, every signature, every bullet, every photograph reveals the truth. But truth can only be discovered through science, expertise, and integrity. Introducing Private Ryan Forensic and Criminology Services, your trusted partner in forensic science, criminology, security, and professional education. Whether you are a lawyer seeking an independent forensic opinion, a police investigator strengthening your case, a court requiring scientific analysis, a company improving workplace security, or a criminology student preparing for Philippine licensure examination, we are here to serve you. We provide professional services including independent second opinion on forensic examinations like fingerprint examination, ballistics examination, question document examination, and forensic photography examination. We also specialize in security, safety, and protocol consultation and design, detective and investigation services, criminology research consultation, forensic innovation and invention, PRC criminology licensure examination review, criminology education consultation, and affordable quality forensic equipment and materials. For more information, you can email us at che.powerfrom.160278@gmail.com. Private Ryan Forensic and Criminology Services. Science, integrity, excellence, justice.